Hello, ayan. So, hindi ko na po kayo babatiin, katulad ng paliwanag po ni Pastor Jello noong nakaraan. Mahirap pong magbati ng Merry Christmas o ano ba ang tawag dito? Happy celebration, Christmas celebration. Kasi po, hindi naman totoo di ba? Kasi kahapon po ay kasama ko si Sister Elmi at nung isang araw kasama rin po ako ng anak ko. Bigyan kami ng pagkakataon na makabili ng anong gusto namin. Pero hindi ako bumili ng hindi ko kailangan. Kailangan ko lang. Talagang kailangan ko kasi yung belt ko masisira na. Ay ko, ito na lang. Ano ba? Tsaka ayoko maghangad kasi po nakakita ang mga tao doon na lito-lito. Siyempre, iniisip na, sana may makita akong sale. Sana mabot yung pera ko. Sana magkaroon ako ng ganito. Sana, ganun po, pagpunta ka sa mall at saka sa mga isa lang po ang layo ng mga tao di ba? Christmas ngayon By the way, okay lang naman kasi nga ngayon ang panahon ng mga bonuses, di ba? Merong mga 13-month pay. Iba naman, wala tagang, puro pay lang, walang 13. Puro pay lang, no? Okay, at iba, wala naman tayong inaasahan. Kaya nga po ang Pasko, so actually, hindi po talaga yan ay December 25. Ito po ay may origin po yan, may pinagmulan po yan. So actually, yung month of Tirsi, kung sa sa kalendar po ng mga Jew, ng Hudyo, ito po ay tumapatak po ng kalagitnaan po 15 ng September to October 15. So possible po ito po yung panahon ng pinanganak si Jesus Christ. So kalahatian ng September, kalahatian ng October. So, 15. Kasi po, ba't naalaman yan? Kasi po, yung kanyang pinsan na si Juan Bautista ay nakatala po sa Bible kung kailan siya pinanganak. Hindi po ba? Kaya kung pag-aaralan po nyo, hindi po talaga ang December 25, pero bakit tayo magdidiwang? At masama ba? Para sa akin, hindi masama yan kung ikaw ay nakatutok kay Jesus Christ at masaya ka at ikaw ay ligtas na. Pero kung hindi, sa pera ka lang at sa pagkain, nakakalungkot naman. Amen? Kasi hindi na natin may kakayanan. Buti na lang. Ano po? At least masisiyahan naman ako. Siyempre, kasiyahan ng anak mo yan na ikaw ay maibili. So, bigyan natin ng kasiyahan. Pero ang kasiyahan na hinahanapin natin ay yung kasiyahan ng Diyos. Na lahat ng ginagawa natin nakakalugod. Kaya para sa akin ay sana po ay maintindihan po niyo ako, may pera at wala, tuloy po ang ating Pasko. Dahil ang Pasko ay nasa puso, wala po sa pera, wala po sa araw yan. Di ba? Araw-araw Pasko. Tingnan mo yung katabi mo, araw-araw Pasko. Ba't ka nakasimangot? Nakasimangot ka at wala kang pakialam sa mundo. Ayan. Hindi po ganyan. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, gising ka po. Spiritually, alam mo ang ginagawa mo. Kaya nga po, ang pag-usapan natin ngayon ay sa John chapter 13. Makita natin sa John, sa 1:13. Okay. John 13, verse 34 to 35. Ayan. Kung nandiyan na po kayo, sundan niyo po ako. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala na lahat na kayo'y mga alagad ko. Kaya nga po yung sinasabi ng mga tao, give love in Christmas. So parang kulang tuwing Pasko lang ba ikaw makapagbibigay, tuwing Pasko lang ba ikaw maging mabait, maging masaya, para sa Diyos, parang kulang. Para sa akin, hindi talaga sapat po yon yung pong holiday season na to. Kundi, nalulungkot po, natutuwa po ako kapag ang isang tao nakakilala sa Panginoon, ano mangyari sa kanya, masaya siya para sa Panginoon. Amen? Pero kung siya masaya lang dahil mayroong blessing, at yung may pagsubok, kasi yung pagsubok, blessing po yan, nakalagay sulit sa Bible yan, di ba? Ang tunay na, ang genuine na pananampalataya ay pinararasan sa apoy ng pagsubok. Kaya nga kung hindi kayo dumadaan sa pagsubok, baka hindi kayo mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga po, checkin natin, lahat tayo, hindi tayo exempted sa mga problema. Inaalod ng God ng problema para malaman kung totoong ikaw tayo naniniwala at nanampalataya sa Kanya.
titiwala sa Kanya. So, kaya nga po, ito pong title natin ay Love One Another. Mag-ibigan o magmahalan tayo sa isa't isa. So, love one another. So, napakalaga po yun ay kung tayo po ay lumalagang spiritual, nagmamahal ka. Nagmamahal ka sa iyong kapwa mananampalataya. Kung hindi po, ay mahirap pong sabihin ko sa iyo kay Kristiyano, kung mahal mo po ang Panginoon, sana po ganito, lumalago ka sa pag-ibig. At hindi ka po nagsisino. Pag sinasabi nagsisino, yung parang may discrimination. No, nakatabi ko na naman itong, di ba? Kala mo kung sino. Tapos, nga po, hindi tayo napipirmis doon sa isang bagay lang. Mahal ko ang Panginoon, kaya mahal ko yung katabi ko kahit nakakainis. Hello, tingnan mo yung katabi mo. Yan. Hindi ikaw yun. Walang ganun yun. Walang ganun dito. Erase na yan, wala na yan. Yan. Yung, sabi nga ni Pastor, yung inis sa biyena, inis sa manugang, inis sa anak, inis sa apo, sa hipag, bayaw. Diyan po tayo masagana kahit Pasko, di ba? Maraming samaan ng loob. Pero mga kapatid, iyon po ay gawi ng demonyo. At tandaan natin, pag tayo nasa Panginoon, wala na po tayo sa gawi o sa kadiliman kung tayo nasa liwanag ni Kristo. Kaya nga po ang Pasko ay ito po ay nag-ibigay sa atin ng isang kasiyahan na hindi po nawawala. Ito po'y kapayapaan sa ating puso. Kaligayahan habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. Ano man ang mangyari, by the way, ihanda po natin ang ating sarili sapagkat tayo po'y nasa last day po. At hindi natin alam kung anong po mangyayari kinabukasan. Ang mahalaga lang, alam natin, mag-change na naman ng year, 2000 to 2025, 2026. Yun lang alam natin. Pero ngayon, hindi natin alam kung anong gagawin natin, papaano. Kasi marami ay pinapatutunayan pa rin sa kanyang sarili na kaya ko ito. Malakas ako. Hindi po. Maganda yung magsuko tayo sa Panginoon. Kahit malakas ka o suko mo sa Panginoon. Sinabi ng Bible, huwag mong sabihin nakatayo ka, baka ka mabuwal. Amen? Huwag ka magmamayabang. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko alam. Ngayon nga po ay wala yung ating kapatid. So, ayan ako lang. So, kamusta na si Utol? Okay na. Actually, yung nag-expose siya sa akin at nung mabasa ko gabi na, so layo na niya, talagang paalam lang na baka pwede. Pero ang ginawa namin, mag-asawa, nakaupo kami, sabi ko, pray tayo. Sabi nga po sa inyo, kapag naraman ko lang na mayroong nagkasakit sa inyo at dinala sa ospital, pinag-pray namin kagad. Kasi mahal ko kayo. Ako ba mahal nyo? Amen. Mahal ko si Lord. Lahat ng mahal niya, mahal ko. Diba? Iyan po yung ibig sabihin. Pero kung mahal mo si Lord, pero yung katabi mo, naiinis ka, nako mga kapatid, baka sa demonyo yan, hindi sa Diyos yan. Amen? Sa demonyo yan, sabihin ko sa inyo, hindi sa Diyos yan. Si Jesus nandito, pero nalalambungan ka, tatalakuman ka ni Jesus Christ dahil doon sa mix ka. Merong mix. Nandiyan pa rin ka sa dati mong pagkatao. Na kaya may struggle yan. Naglalaban sa loob mo. Meron kang gustong gawin, pero, di ba? Kaya nga una, love one another. This is a command from the Lord Jesus Christ. So, ito yung isang utos mula sa Panginoong Jesucristo. Sa NIV, so, verse 34, sabi dito, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. So, kaya nga po, sabi nga ito isang command. Sa Tagalog po, ang sabi, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Ngayon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Amen. Yan. Tingnan po yung katabi mo. Ayan. Tumingin ka sa malayo-layo. Ayan. Ano nakita mo?
Madalas na nakita natin kapintasan, hindi yata nakasuklay si, bago damit ni puro ganun lang nakikita natin, di ba? Pero yung tunay na pagkatao, hindi natin nakikita. At minsan, ganun po, kung minsan ang pananaw natin sa mga bagay, ay mga bagay na kamalian, yan po ang kahinaan natin mga tao, yung mamuna, di ba? Wala tayo kung minsan sa litrato lang, minsan ang ganda-ganda na pangit ko dito. Ang ganda na nga, hindi ba? Butit lumabas ka sa litrato. Kung hindi ka lumabas, di lalong pangit. Di ba? Burahin mo na yan, burahin yan. Pangit ang litrato ko dyan. Maging makasarili tayo. Opo. So actually, yun po yung kahinaan natin. Pero kung di mo inaamin yan, yan ang problema mo. Kaya hindi ka makalaya. Amen? Kaya kailangan po, this is a command from the Lord Jesus Christ. So, love one another. Ang napakahalaga po, kapag naintindihan mo kung paano ka minahal ng Diyos, matututuan mahalin ng isang tao kahit hindi siya kaibig-ibig, kahit hindi siya marapat mahalin. Ayan po. Hindi po yung merong, ay maganda siya, mahal ko siya. Ay gusto ko siya kasi pogi siya. Ay kasi natutulungan ako niyan, kaya gusto ko siya. So, laging merong string attached. Maraming mga tao ganyan po. Kaya nga sabi sa Bible, anong kabutihan mapapakita mo sa Diyos? Kung ang babatiin mo lang ay bumabati sa iyo, yung nagbibigay sa iyo ng regalo, ayun lang ang mahal mo. Di ba? Paano yung hindi nakapagbibigay? At talagang walang maibigay at mahirap. Magkakaroon ka ng discrimination sa iyong puso. So hindi po yan sa Diyos, sa demonyo yan. Amen? Kaya maliwanag kung nagbabasa ka ng Bible, malalaman mo kung saan ka panig. Kaya kung ikaw po ay nagdi-devotion, mapapanuto ka. Kasi alam mo kung anong ginagawa mo. Amen? Pero kung di ka nababasa ng Bible, hindi naman kasi totoo naman puro pa alibay. Ang lalabas sa bibig, nanggagaling sa puso. Tama? Kaya napakalaga po na tayo po ay mag-ibigan sapagkat ito'y command. Ito'y utos. Pag ikaw ay hindi sumusunod sa utos, ano ang sabi doon? Kasalanan. Dahil ang kasalanan ay pagsuway. Tama? Kaya kung hindi ka umiibig sa iyong kapwa, hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Amen? Pero masama ba, pastor, yung magalit at magtampo? Okay lang yun. Pero kung ikaw ay nakakulong sa tampo at galit, hindi po tama yan. Kaya nga sabi kung magagalit ka, di ba, wag lulubugan ng araw. Amen? Pag nagalit ka ngayon, mamaya wala na dapat yun. Paano, pastor, kung walang araw? Hindi, sa buwan. Kung walang buwan, hindi, balik pa sa Diyos. Parang hindi mo yata naintindihan. Baka wala kang Holy Spirit. Kaya hindi mo maintindihan. Hindi ka born again. Dahil may Holy Spirit, naiintindihan niya yung mga bagay na bagay sa spiritual. Hello? Sabi ng Korinto. Kaya kung hindi maintindihan ng salita ng Diyos, hindi ka alam ang Holy Spirit, o kung maaaring may Holy Spirit ka, hindi nagpe-pray. At hindi ka nakasuko ang buhay mo sa Panginoon kasi nga meron kang pangarap. Gusto ko ganito, gusto ko makatapos. Papantayan ko siya, lalagpasan ko po siya, gusto siya, yan ang gusto ng demonyo, patutunayan ko sa sarili. Iba nagsusikap pag-aaral dahil patutunayan ko sa kanila, kaya ko to, yaman ako. May revenge, naghihiganti. Kasi mahirap sila, inaalipus tayo yung kanilang pamilya nung sila mahihirap pa. So marami tayong nakakulong sa ating loob. Minsan yung mga pansarili. Kaya gusto ko yumaman. Ako, totoo po. Siman ako. Gusto ko yumaman. Kasi hindi man kami mahirap. Kasi marami yung lupain namin. Pero ang tatay ko kasi karpintero. Tsaka nanay ko ay tindera sa palengke. Pero malaki yung lupain namin. Naubos ang lupain namin lahat. Bahit lupa namin nakasanla. Kung di nangyari yun, hindi ka makakilala sa Panginoon. Pero ngayon, kahit pa paano po, meron man natira sa kabuhayan namin. At masaya po kami hindi dahil doon, dahil kay Jesus Christ. Ang lahat ng bagay na nasa mundo ito ay maiiwanan ko naman. Maiiwanan naman natin kung tayo mamamatay, di ba? Wala namang bagay sa mundong ito na pwedeng pagkatiwala natin habang buhay. Hanggang sa kabilang buhay, wala. Kaya sa panahon ito, kung itututok mo ang buhay mo para sa pangarap mo lang, kulang yan. Masasawi ka. Pero kung tumutok ka sa pangarap mo, at ayusin mo yung relasyon mo sa Panginoon, yun ang pangako ng Diyos. Delight yourself to the Lord and He will give you the desire of your heart. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang mga pangarap mo ay iyong makakantahan. Kaya hindi makanta ng pangarap mo kasi ikaw ay sumusuway.
Paano yun? Kasi nga hindi ka marunong umibig. Ang iniibig mo lang sarili mo, makasarili ka. Kaya tingin mo ang katabi mo, hindi ikaw yan. Hindi ikaw yan. Kasi kung ikaw ay born again, hindi ikaw yan. Kahit hindi pa nagagawa, hindi ikaw yan. Amen? Gising, hindi ikaw yan. Hindi ka alipin ng demonyo, ni Satanas. Alipin ka na ng Diyos ngayon. Amen? Kaya napakalaga po yun. 1 Juan chapter 4, verse 7 to 8. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa pag-ibig, mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Verse 8, ang hindi umiibig ay ang hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos at hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ayan po. Hindi natin nakikilala ang Diyos kung tayo po ay hindi umiibig. Kaya nga mga kapatid, kung hindi ka marunong umibig, hindi yung pag-ibig na, atras ko yan. Liligawan ko yan. Gusto ko yan. Kabady-bady ko yan kasi kabarks ko yan. Kumari ko yan. Hindi ganon. Kundi ang nag-uugnay sa atin ay yung pag-ibig ni Kristo. Iyon po yun. Sana iyon po. Kaya nga yung common denominator natin si Jesus Christ. Huwag po tayo lumayo doon. Kaya nga po nagkakaproblema ang iglesia ng Diyos o ang church dahil nga po sa ganyang mga damdamin. Kaya nga po dapat ito po ay mawala na sa church. Mawala na yung paligsahan, maganda doon, maganda dito, mahusay ang pastor namin, yung sistema namin ganito. So, doon sa amin marami. Huwag po ganon. Hanggang hindi ko kayo nakakalaya sa ganon, hindi po kayo magtatagumpay. Amen? Hindi niyo malalaman ang buong kalooban ng Diyos. Dahil ang buong kalooban ng Diyos ay hanapin at iligtas ang mga makasalanan. Amen? At ang gagamitin niya ay yung mga naunang nakakilala na tinawag niya sa pamagitan ng mabuting balita. Amen? Kaya wag po tayong mag-assume na okay na ang ginagawa ko ngayon. Ako po ay maraming pinagsisisihan sa sarili ko ngayon. Dahil sa totoo po na maraming pagkakataon na minsan hindi ko po nagagawa yung mga dapat kong gawin. Ayan po, kaya po lagi akong may track doon po sa aking bag. At kung kailangan hindi man ako makapagsalita, makapag-share ng gospel, abutan ko ng share ng tracks. Hello? Pero kung wala po tayong pagnanasang gano'n, ano yung pag-ibig natin sa Diyos? Wala tayong pag-ibig sa ating kapwa. Puro sarili lang natin. Nilakad ako, nagmamadali ako. Di ba? At minsan, nakukonsensya ako kasi merong isang nakaupo sa amin na pulubi. Opo, sa bali namin, merong ganong pamilya. Kasi yung parang bulag sila. Mag-asawa po yan, mahina ang mata. Matanda na po sila. Pagdadaan ako doon, minsan pupunta kami ng Sister Elmis sa Walter Mark. Siyempre, bibili kami ng gamit. Minsan meron kami 1,000. Pero titingnan ko, bak nakita ko siya, sabi ko, pagbalik na lang. Kasi nakatricycle, nadadaanan ka namin. Pagbalik namin, wala na siya. Nakukonsensya ako, hindi ko siya naabutan. Kasi yung pong kahabagan, yung pong pag-aalala mo na bigyan mo siya, yung po'y gawa ng Holy Spirit. Opo. Iba kasi, naku, ito na naman, ginagawang hanap buhay yung Tapos yung iba, nakakita, laki ng katawan Dapat nagtrabaho. Huwag ka na magbibigay kasi sinumpa mo na binibigay mo. Hindi yun ayon sa pag-ibig. Yung nagbibigay ng ayon sa pag-ibig, wala nang string attached. Wala nang sinasabi. Binigay mo na yan, tama na. Nagbigay. Totoo lang, hindi naman sa iyan Kung walang Diyos, kung wala ang Diyos, wala kang pagpapala. Amen? Kaya huwag kang magmalaki. Okay? Hindi sa Diyos yan. Ang taong nagmamalaki, iyan ay sa demonyo. Kasi wala tayong may pagmalaki dito. Yan ang sinabi ng 1 John, chapter 1. Ang mga bagay sa mundong ito ay hindi galing sa Ama, kundi galing sa Diablo. Yung mga pita ng lamang, yung inanasa ng lamang, ganito, ganon. So yung mga bigay ng Diyos, mayroong pagkapala ng Diyos, may kapayapaan, may kaligayahan. At yung minsan hindi mo alam. Kaya nga yun po, napakalaga. Magkaroon tayo ng contentment. Pakontento tayo kung anong nasa atin. Sa Romans chapter 12, verse 1, verse 9 to 10. Ito po yung sabi. Kaya napakalaga po, mga kapatid,
yung tumutok tayo sa salita ng Diyos, kasi sa salita ng Diyos dito natin makikita kung tama, ulitin ko po, kung tama ang ginagawa natin at tayo namumuhay ayon sa salita ng Diyos. So, back to the Bible tayo. Hindi po tayo na lalagay doon sa yung sinabing quotation ganito, yung sa author ng mga books. Maganda po siya sabi nila, pero hindi naman po yung tagawang pure ng Word of God. Hindi ko sinasabing hindi po yung nakakatulong. Kaya nga po napakahalaga po yung sinasabing logos. Meron kang sariling kapahulugan ng Biblia. Word by word, makikita mo, paano mo ito i-apply? Paano? Anong sinasabi? May kapahayagan lagi ang salita ng Diyos sa kanyang sarili. Merong kapahulugan siya. At yun ang alamin natin sa Panginoon. Amen. Kaya napakahalaga po yan. Romans 12 verse 9 to 10. Ang sabi po dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pagpahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Minsan tayo po ay pa-importante. Hindi dahil sa akin, hindi gaganda yan. Wag po ganon. Kundi lahat ng ginagawa natin, sabi nga, lahat ng gagawin ko, iinumin ko, kakain ako, lahat ng gagawin ko, gagawin ko sa kararangal ng Panginoon. So, yun po. Maging nahangarin natin sa ating buhay. Pangalawa, love that the same of His love for us. Pagmamahal na katulad ng kanyang pag-ibig para sa atin. So, sa NIV 34, verse 34, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another as I have loved you. So, katulad ng pag-ibig ko sa inyo. So, kaya nga po napakalaga mga kapatid, kung hindi mo kilala si Jesus Christ, kung sa kinakanta nga natin dito, di ba? Madalas kinakanta nga natin dito yun, di ba? Yung I'm free. So, I'm free. Tapos maraming sa solemn, sa mga worship song, halos lahat ay nakakatuwa. Pero pagdating doon sa kinakanta lang natin, tapos hindi natin nagagawa, palagay niyo maganda yon. Opo. Kaya minsan yung pong kumakanta lang tayo, pero hindi natin ginagawa. Mahal ko ang Panginoon, pero hindi matotoo. Di ba? Naging sinungaling tayo. Kaya napakahirap mga kapatid. No? So, hindi ko sinasabi po na, sorry kung kayo po ay nasasaktan, pero dapat makita po natin, kapag tayo sumasamba sa Diyos, maging totoo tayo, Diyos yan eh. Di ba? Hindi tayo pwede magtago. Yung iniisip at nasa puso natin, hindi pa tayo nagsasalita, alam na ng Diyos. Kaya never na tayo pa magtago sa Diyos na anumang bagay sa loob ng ating puso, sa ating isip. Kaya nga itong Pasko, napakahalaga po na maging totoo tayo. Huwag natin pilitin kung wala tayong ihanda. Amen. Huwag tayong mangungutang. Kung ano yung nasa iyo, maging kontento ka. Alam mo bakit? Kami handa ng handa noon eh. Pag pumunta yung lahat ng pumunta sa amin kain po kayo. Hindi po kami. Nagkapanis-panis tuloy yung sayang yung aming di ba? Pumimigay mo nang wala mang tatanggap eh. Lahat kasi may handa eh. Tama. O magluto ka na lang ng walang okasyon, tinan mo, umigay ka lahat at tanggap yan. Ubus ka agad yan, di ba? O di ganun gawin mo, huwag kang makiisa sa salibutan. Di ba? Kaya sabi ko sa Stemme, so kung may darating na lang, magluto tayo, at least nakahanda tayo, may lulutuin tayo dyan. Maganda rin tayo ng konti, di ba? Kasi tiyak na may pupunti, di ba? Hindi natin sinasabing masama o maganda. Ang masama, nag-uutang ka, para lang sa hindi yan inutos ng Diyos. Maghihirap ka para ka lang maging maligaya sa Pasko ng sa libutan. Hello? Di ba ang Pasko natin si Jesus Christ? Kaya nga napakaganda po yung maging totoo po tayo. Kasi pag sinabing totoo tayo, wala akong pera, wala. Ako po, sa mahabang panahon, ang dahil ko yung inaanak nung kami yung kabataan pa ni Sister Elmi, Para gusto ko magtago lagi. Kasi wala akong maibibigay kahit piso. Totoo po yan. Mahabang panahon na ako naglilingkod sa Diyos, wala po kaming bonus. Wala po kaming lahat. Kaya nung bandang huli na si Sister Elmi nakatanggap po, na dito na sa San Pablo, namiyak siya minsan eh.
Nag-aahin siya, umiiyak, nagpapasko. Sabi niya, ba't ka umiiyak? Sabi niya, kailan tayo nakaganito? Nakagawa ng, nakapagluto ng buong manok. Di ba? Dati, maasa lang kami sa bigay ng tinapay. Ayan. Kakunting kilo-kilong manok. Ganon. Oh, alam ng mga anak ko yan, malaki. Pero nung system nakaranas na, nakabili pa nung yung prior na ginaganon, gano'n. Sabi niya, nung hinabiyak siya. Sabi, ba't ka umiyak? Pasko, Pasko. Sabi niya, kailan tayo nakaganyan? Amen. So, hindi ko po sinasabi, kaya lang, ganun po naging damdamin ng marami, kaya marami nagnanakaw. Marami nanloloko, marami dito yung namimili, tapos shoplifter, di ba? O, dami nagtatago na Kasi bakit mo nagawa yan? Kasi gusto ko makakain man lang ang mga anak ko. Di ba? Pero Pasko nila nakakalungkot. Hello? Tapos gayud din tayo. Nalulungkot tayo, dalawa tayong handa. Ano mo ka? Hello? Kung may dumating dyan, di ba? Bigyan mo ng trucks. Trucks, makakain ba yung pastor? Di magsaing ka. Kung ano yung ulam nyo, di yun na lang. Di ba? Huwag natin pilitin. Kaya nga, ang hirap, di pa ba? Kasi yan ang kultura natin eh. Kasi pag hindi ka nagpagbigay, pastor, parang wala ka ng pakisama eh. Kung may kakayanan ka, bakit hindi ka magbigay ka? Wala problema yan. Pero kung magbibigay ka lang tuwing araw ng Pasko, ay sasabing Pasko, December, so paano sa ibang araw? Sa totoo lang, kung malapit nga sana ang summer, ang Cebu, sana marami tayong natulungan, di ba? Pero dito sa malapit sa atin, meron ba tayong natutulungan? Okay. Kaya mga kapatid, napakalaga po. Pangalawa, loves, ay nga po, kaya napakalaga po yung ito po'y command ng God. Sa 1 Juan chapter 3, verse 14 to 16, sabi dito, verse 14, 1 Juan chapter 3, verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ayan po. Hello. Okay. Kaya nga sabi po dito, ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan at mamamatay tao ang napupuot. Verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Kaya nga po mga kapatid, kung tayo pinanatili sa Diyos, nanatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig niya nasa atin. Wala tayong sama ng loob, hinanakit, panghihinayang, paninisi. Hello. Mama. Isip mo pa lang, hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kasi ang paningin ng Diyos sa lahat ng tao, may pinag-aralan o wala, mayaman o mahirap, marunong o hindi marunong, isa lang ang pag-ibig na binibigay ng Diyos. Isa lang ang pananaw niya. Kaya dapat ang pananaw natin pare-parehas. Hello? Hindi po yung nakakatulong lang sa iyo, yung po doon ka mabuti. Yung man nakakainis, ayun, talagang namumuhay ka sa pagkainis. At hindi mo magawa siyang ibigin. Hindi mo maalala man lang maipanalangin. At pag may pagkain binababayaan mo na lang siya. Bayaan mo na lang siya. At minsan hindi ka makapag-serve sa kanya. Mag-serve ka man. Kung di lang ako Kristiyano, di ba? Gaganunin pa sarili. Parang pagkukunwari. Ayaw ng Diyos na nagkukunwari. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yan. Kasi pag nagkukunwari ka, demonyo ka. Katulad ka ng demonyo. Kasi ang demonyo nagdi-disguise. Iyan ang pattern ng demonyo, pagkukunwari. Kaya iyan ang kaya nga sabi ni Jesus Christ, yung parang masama ang loob niya sa kanyang bayan. Pinupuri lang ako ng aking bayan sa kanilang mga labi, pero kanilang mga puso, mga pagkunwari. Hello?
sinusumpa ng Diyos ang nagkukunwari. Matthew 23, di ba? Yung mga pariseo, mga eskriba, ngayon mga tagapagturo, di ba? So, mga abanyo, mga tagapagturo. So, dito po, sinusumbatan ng Panginoon yung mga tagapagturo ng kautusan. Kasi sinasabi nyo, ganito ang kautusan, pero hindi naman yung pinamumuhay. Alam nyo mga kapatid, napakahalaga po. Ito pong year 2025, matuto po tayo sa dami na nangyari sa ating bansa. Ano po, okay, sa ating gobyerno ngayon po, ano po ang naisaisip natin? Alam nyo, bilang ako po ay tagapagturo ng salita ng Diyos, naging pasanin ko po ngayon talaga yung marami. Una sa ating bansa. At kinabukasan po ng ating bansa. Kinabukasan din po ng church. At kung wala pong mga ngaral at magkapaalala sa tao na puro nakakakiliti lang, be-bless ka ng Panginoon, ganito gawin mo, be-bless ka ng Panginoon, ganito gawin mo. So, yan din po ang sinabi sa Bible. Sa huling panahon, mamimili ang mga preacher, mga listener ng preacher, ng preaching, ay yung gusto lang nilang marinig. Pero ayaw nilang marinig yung makasalanan ka. Mali yan. Ito dapat gawin mo. Pero mga kapatid, sa totoo lang, pag ito'y pinakinggan natin, lagyan natin sa ating puso, at tayo po ay nagsusuko ng ating buhay sa Panginoon, more blessing on darating po sa atin. Amen? Kaya sabi nga, Tol, sama ka ba sa Japan? Sabi ko, God's willing. Anong God's willing? Eh, yun na nga, yan. Hindi mo na. Bilang mo ililibre ka, sasama ka dyan. Sabi ko, God's willing. Kasi, hindi ka mapinangarap na pupunta ng Japan, di ba? Pero kung pupunta ako ng Japan, di, okay lang. Sabi niya, hindi. Kung palapasin yan, minsan lang yan. Di ba, sa ibang tao, pag gano'n, di ba, grab opportunity. Pero sa akin, matuloy hindi, okay lang. Sabi nga, Pastor, pupunta ka ba ng Japan? Hindi po, hindi ko ina-announce yun. Sana pag-pray nyo. Ayan, marami pang ayusin. Amen? At kung tayo po papalari, mapunta ng ibang bansa, alam ko po may mga kapatid na pupunta ng ibang bansa. So yun po tanggapin natin, kalooban ng Diyos yan di ba? Purihin natin ng Diyos. So, kung tayo magbabago, kahit saan tayo pumuntang lugar, magpuri tayo sa Diyos. Maraming blessing. Amen? Magpuri ka na magpuri sa Diyos. Purihin mo sa Diyos. Sa panahon ng may kahirapan, sa panahon ng mga problema, alam niyo, napakaraming blessing. Ang daming nakita ko mga tao, hindi po reklamador, hindi mapaghanap, nakapag-around the world. Hello? Hindi po kailangan napakaraming pera para ikaw pumunta makabili ka ng ganito o ano pa man. Amen? Bisa nga si Angel ko nag-uwi sa amin ng, alis pa lang Nay, mag-uwi ako dito ng, microwave. Ay, dumating siya, may microwave. Di ba? Tapos, ay ko, ganda to Branded to Diba? Di ba? O, hindi naman natin inaasahan yan na magbigay. Lang. Di ba? Kano kami kaya ang dami namin ngayon, di ba? Mayabang naman ni Pastor, meron kang air fryer, Mga kapatid, hindi po namin yung pinangarap. Pero po, pinigay ng Panginoon, di ba? Kaya ko sineshare to mga kapatid, hindi po para nakakaingit naman si Pastor, hindi po. Nasiyahan na kami kung ano po. Kung minsan ulam namin tuyo, okay lang, walang problema. Pray lang. So sa tagal ng bahay namin, hindi ako nagproblema, pinag-pray ko, hindi ako nagrereklamo, bakit ganito bahay ko, hanggang ngayon, tumutuloy yung bubong namin. Hindi ako sabi ko, nag-aantay rin ako ng blessing ng Lord. Di ba? Walang problema. Hindi po yung lahat na lang puro problema, puro sama ng loob. Yan. Kaya napakahalaga po na nga po yung napupuot po sa kapatid ay mamamatay tao. Kaya walang buhay na walang hanggan, at di tatanggap ng buhay na walang hanggan ng taong mamamatay tao. Kaya nga po ikaw ay hindi marunong magpatawad at hindi ka marunong humingi ng tawad at hindi ka marunong magpusuko ng pride mo, mataas ka pa rin, yan po ang ikababaksak mo. Hindi po ako judge, pero ang God ang magja-judge po sa atin. Kami tigapagturo lamang. Pinaalala ko po sa inyo, kung hindi tunay ang ating pagsisisi, hindi tayo patatawarin ng Diyos. Pero kung tunay yung pagsisisi, kahit ikaw ay naalipusan ng mga tao, yan, makasalanan yan. Yan po pananaw sa ating mga tao. Di ba? Ang tao kasi pagka tayo po ay nagkasala, para daw tayong baso na nabasan, naglamat, na hindi na kayang isauli.
Di ba? Ganyan ang pananaw ng tao, pero sa Diyos hindi eh. Kahit na basag ka, kahit ikaw ay nakadurog-durog dyan, ang buhay mo, pag ikaw ay nagsuko ng buhay sa Diyos, bubuhayin ka niya bilang isang bagong nilalang. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Naalala ko si Ernie Palacio, yung kumanta na, Yahweh! Ernie Palacio. Nakamate ko po siya, nakasama ko po yan. Hindi pa po ako pastor noon. Kasama ko sila sa grupo, sa Giginto Pastor Association. Hindi pa po ako pastor noon, pero representative ako ni Pastor Ruben. Nakasama ko siya. Ang patotoo nga niya, sila yung parang salamin, kasi naging mataas sila. Tapos parang salamin sila na dinurog. Tapos biglang binuo uli. Kasi ang tendency po natin mga tao, kapag tayo po ay naging sikat na, lalo kung ikaw ay manggagawa ng church na malaki ulo, di ba? Tapos, ida-down ka ngayon ng God bilang pagtutuwid. Ganun nangyari sa kanila. Tapos, binuluwi sila. Kaya yung kanyang kanta noon talagang sikat-sikat. Talaga yung patotoo niya, hindi ko makalimutan yon. Kaya wag tayong pakampante na tayo ngayon ay sikat na, pinapalakpakan at maraming nagagawa sa Panginoon. Maging down to earth tayo lagi. Kasi biyaya lang yan ng Diyos. Na yung talent mo magamit para sa Panginoon. Amen? At lahat tayo pwedeng magamit at kagamit-gamit sa Panginoon. Kasi bakit? Born again ka, anak ka ng Diyos. Amen? Mananampalataya ka ng Diyos. At badang uli, by this, everyone will know that you are my disciple. So, love one another. By this, everyone will know that you are my disciple. Verse 35. Verse 35. Hello. Sabi po dito, ang Biblia, ito po, translation ng Biblia, sa ganito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Okay, makikilala, malalaman. Sa ibang salin po, malalaman, makikilala. Kaya nga po, mga kapatid, meron pong pagkikilalan ang bawat mananampalataya sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya nga po, minsan sasabihin po, tayo po ay naalipusta ng maraming tao, parang mga tanga-ika sila, parang mga hindi alam pakiramdam. Kasi iniinis na, hindi naiinis. Diba? Hindi gumaganti. Pero kung ikaw ay naggaganti hanggang ngayon, hindi mo matanggap. Pag nakita mo yung tao na yun, hindi mo siya maharap. Nakakulong ka. At hindi yan ang kalooban ng Diyos. Sapagkat sinabi ng John chapter 8 verse 36, ang pinalaya ng anak. John chapter 8 verse 36. John chapter 8 verse 36. Ang pinalaya ng anak ay tunay ngang malaya. Sa ibang salin niya, kung pinalaya kayo ng anak, tunay nga kayong malaya. Amen? Malaya na po tayo. Hindi lang sa kaparusahan ng kasalanan, malaya na tayo sa kapangyarihan ng demonyo. Madala tayo ng demonyo sa kamalian at kasamaan. Kaya lang, dahil nandito pa tayo sa laman, iyon po yung struggle natin. Kaya sabi ng Galatians chapter 5 verse 16, lumakad kayo sa patnubay ng Espiritu. Lumakad kayo sa patnubay ng Espiritu, o mamuhay kayo sa patnubay ng Espiritu, at huwag ninyong paglaanan ng pita ng laman, sapagkat magkalaban ng dalawang ito. Kaya hindi niya magawa. So, yung pita ng laman ay laban sa nanasa ng Espiritu, at nanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Kaya magkalaban ng dalawang ito. Hello? Intindihin mo sarili mo. Kung hindi mo kilala ang sarili mo, hindi ka magtatagumpay rin. Hello? Ikaw nakakalam mo saan ka mahina. Hello? Ikaw nakakalam kung ano ginagawa mo. Nagbabasa ka ba ng Bible? Ikaw nakakalam yan. Kahit sabihin mo sa akin Di ba? Opo. Pero hindi ka pwedeng magtago sa Diyos. Yung iniisip mo, yung kalaswaan sa isip mo, hindi mo kayang tago yan. Verse 35 sa Amplified version. Sa English po yan. By this, everyone will know that you are my disciples if you have love
And ang selfish concern for one another. So naganda po ako doon, ang selfish concern for one another. Hindi lang yung pag-ibig. Hindi po tayo naging makasarili. Alam mo yung makasarili, walang pakialam, walang manhid. Hindi niya alam kung, minsan husgang agad, born again pa na siya. Hindi mo alam, kaya pala mait ang ulo, may pinagdadaanan siya. So kulang tayo sa pagkaunawa. Kaya hindi tayo magamit. Nagagamit tayo sa paghusga. Minsan nakasimangot, di mali ako binati. Kaya paano mga simangot, meron pala siyang pinagdadaanan. Tingin katabi mo, hindi ikaw yan. Pag-gamit-gamit ka sa Panginoon. Kaya nga sabi nga, marami tayong mga gawa. Kung susunod ka lang sa kalooban ng Diyos. Bakit? Minsan wag tayo minsan mga magulang niya baka nalulungkot Tapos sabi, nanay, ano ba nangyari dito? Huwag niyo sisihin nanay niyo, kundi ano niyo, nanay, may problema po ba? Hello? May nagtanong ba ganun sa inyo? Ano yung problema? Alam mo sa counseling, sinasabi mo sa amin, tuturo. Wag mong sasabihin na lakasan mo loob mo. Hindi. Dapat daw, ganito. Tandaan mo, sa counseling po yan, tuturo sa amin yan. Tandaan mo, narito ako para tulungan kita. Bigyan mo siya ng hope lagi. Hindi yung, ano ba yung, tanong ka na tanong, ano ba? Hindi. O ikaw may pinagdaanan, narito ako para tulungan ka. Nakahanda ako para tulungan ka. So doon po magkakaroon ng trust, yung pong counseling, yung pong mapapa-counsel. At yung counselor po, siya po yung magko-comfort sa kanya. So ituturo po ito ng mga psychology, yung mga professional counselor. Kaya napakalaga po na, so hindi ko po sabi, pero sa Bible po kasi, sabi nga magtuwiran kayo, magpaalala kayo ng Word of God. Pero sa Bible kakaiba hindi na ito yung, kung minsan direkta po, kailangan kung direkta. Opo. Direktahin mo na, lalo na kung matatagal na sa pananampalataya. Kaya hindi ka mapanuto kung hindi ka magsisisi na yung kasalanan, hindi mo babagyo ng buhay mo. Totoo naman yun. Amen? Pag hindi ka nagbago, talagang hindi mo kabago kung ano nasa paligid mo. At hindi ka maging kagamit-gamit na mag-aakin ng kaluluwa. Sayang lang kain mo. Di ba nyo napapansin? Ang hirap po, mag-aakin ng kaluluwa. Lalo na yung magpalago ng mga kaluluwa. Kaya nga may papel po tayong lahat as a church. Kaya napakalaga po yan. Kaya ito po, ang sabi nga po, may pananagutan o accountability tayo sa isa't isa bilang, may accountable tayo sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. So may pananagutan o accountability tayo sa isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Kaya meron pong church na meron ganun, yung accountability group. Pero actually, wag lang sa grupo. Actually, lahat po tayo pwede. Pag nakakita ka na isang tao, nanay, tatay, kabataan ka, mayroon kang responsibilidad doon sa tatay na yon. Magkakapatid tayo. Kung nalulungkot siya at wala siyang pera, sa PAM lang sila, dapat may bigayan sila, kami meron dito. Hindi ganon. Kapatid, kung ikaw'y kabataan, dapat ang panangalaw mo sa mga matatandang mga nasa church, magulang mo rin siya. Opo, yun ang sabi sa Bible. Yung walang mga anak, ay dadami ang anak. At yung walang mga magulang, dadami ang mga magulang. Kasi po, magkakaroon tayo ng relasyon sa bawat isa. Actually, magkakapatid tayong lahat. Pero kasi may mga level tayo na titignan. Kaya po mayroong mga nanay, tatay. Kaya kung minsan, pagka ng problema ang kananayan, sabihin ng mga kabataan, wala kami pakailang doon. Bahala sila. O siguro, mahina yung leader nila. Hindi ganun. Hello? Tulungan po tayo. Kaya nga napakahalaga po, naalala ko po yung minsan, ay nung unang nandito po ang kapilyang ito, namatayin yung isang kapatid na hindi makauwi sa Bicol kasi walang pamasahe. Opo, kahit siya naman lang, tatay niya Ang ginawa ko, napitan ko lahat ng mga kapatid na may yung kakayanan, kabataan o nanay, humingi ako sa kanilang tulong. Meron bigyan 50, 200, may 100. Actually, nakabuo ako ng 2,000, binigay ko sa kanya, nakauwi siya. Tuwan-tuwa siya kasi bago na libing ang kanyang ama, ay hindi man kasama yung kanyang mga anak at ang kanyang asawa, at least siya. So, ganun po. Kaya napakaganda po yun. 2 Corinto chapter 8, verse 1 to 2, sa salita ng Diyos, translation. Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil dito
Ayan. Dito natin, ay, sorry po. Dahil sa biyaya ng Diyos. Okay. Sorry po, medyo meron po akong pagkukulang kasi doon po sa verse opo. Ayan. 1 Juan chapter 3 verse 16. Ayan, hindi ko nabasa yung 16. Pero ang sabi nga po doon sa 16, dito natin malalaman ang pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sa point 2 po yon. Kasi napakahalaga po yon. Dito natin malalaman ang pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kaya nga po, iyon po yung hinahanap ko kanina at ako po yung so yun po, kaya po napakahalaga, love the same of His love for us. Opo, yung katulad ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya napakahalaga po yan. Kasi inalay niya ang kanyang buhay sa atin. At sabi doon sa 1 Juan chapter 3 verse 16, kaya't dapat din, kaya nga word by word, tingnan nyo, kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Kaya mga kapatid, ay yung pong pagmamahal, katulad po ng pagmamahal ni Jesus Christ, ay kung tayo po ay inibig ng Diyos, inalay niya kanyang buhay, dapat ialay din natin ang ating buhay sa Diyos. At panghuli, by this, everyone will know that you are my disciple. Kaya nga po doon po tayo nahinto sa 2 Corinto chapter 8, verse 1 and 2. Ang sabi po doon sa salita ng Diyos, ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila. Ayan, sa biyaya ng Diyos sa kanila. Ito po yung kagandahan loob sa ibang salin. Ito po yung sa ibang salin ay pag-ibig ng Diyos. Yung biyaya. Actually, yung biyaya ng Diyos, yung ialay niya ang kanyang sarili para sa atin. Iyon po yun. Yung tubusin tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Verse 2, kahit na dumanas sila ng maraming pagsubok, masayang-masaya pa rin sila, kaya nga naging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang kahirapan. Amen? Ito po pagtulong sa mga pangangailangan ng mga kapatiran noong unang panahon. Hello, dahil maraming pagsubok. Ngayon po, mga kapatid, maraming pagsubok at dumarating. May mga kapatiran tayo sa Bisaya, na nalubog ang bahay, nawalan. Sana po meron ganon, sabihin lang niyo po, kung may magagawa tayong tulong, kahit piso-piso makapapadala tayo. Ang hirap magpadala ng mga used clothes, di ba? Kasi ang hirap ng pamasahe, padala doon. Kasi uso na ngayon ng ukay-ukay. Kung pera padala natin, makabili sila ukay-ukay doon, kahit paano. 10 piso, meron na silang pantalon. Amen? So, kahit maliit na bagay. Pero hindi po, yung hinahanap ko po, may magbalita na may kapatiran, kaya nga may mga kamag-anak na sa Bisaya o nandun po sa Mindanao na lumubog ang bahay, ay tulungan po natin, wag kayong mahiya, tutulungan natin sila kahit maliit na bagay. Amen? Hindi man tayo makapunta ng Bisaya o ng Mindanao, at least yung ating puso, yung ating pag-ibig, madama nila. Amen? Sa pamagitan ng ating maliit na pag-ibig. Kaya nga po, yun po ay isang bahagi ng Kristiyano na namumuhay sa pag-ibig. Ito ang halimbawa ng unang iglesia. Sa Gawa chapter 3, chapter 2, verse 43. Ito po. Kung naalala niyo yung aking pong preaching noong nakaraan, opo, napakahalaga po yung sinabi dito. Nanatili sila, nag-devote sila sa katuruan, ayan, ng mga apostol. At pagdating po sa verse 43, ang sabi doon, Gawa chapter 2, verse 43, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at napagbilhan ay pinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan araw-araw. Sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-pirasyon ng tinapay sa kanilang tahanan
na masaya at may malinis na kalooban o malinis sa puso. Nagpupuri sila sa Diyos, verse 47, at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Tingnan po nyo ang naging bunga. Kaya kung merong pag-ibig tayo sa Diyos at pag-ibig sa bawat isa, yung fellowship naging masaya, hindi po yung sabihin, meron namang feedback, si ano, ang daming sinasabi. Mga kapatid, tignan na natin yon. Pag-pray natin, maging masaya na lang tayo. Amen? Pero ang hirap, di ba? Kasi ulitin ko, yun ang kahinaan natin eh. Pero paano nga pa tayo magtatagumpay? Magtatagumpay tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Huwag tagumpayan natin yan, yung mga pita ng laman. Kung tayo susunod sa Holy Spirit, kaya lang, kung yung Holy Spirit hindi makilos sa atin, kaya po hindi mangyari na tayo mabago. At hindi ka mababago ng sarili mo lamang. Dahil sinabi ng Bible, kailangan lumakad tayo sa Espiritu. Amen? Maging masunurin tayo sa Espiritu. Amen? Wag tayong maging compromise. Iko-compromise natin ang salita ng Diyos. Okay na to. Pwede na to. O yung pang-complacent spirit. Okay na to. Basta ako sumasamba. Basta ako nagbibigay. Basta ano. Hindi natin na alam kung anong ito'y gusto pa ng Diyos. Nagtutuwa ba ang Diyos sa atin? Meron tatanong ba sa inyo ganon? Sana meron. Ako lagi ko tinatanong kaya kinukonfirm ko. Lord, ganon na ba ako? Lord, ganon na ba ako? Kasi minsan pag pinipitasan tayo, kala mo sino, di ba? Ganon tayo, nagre-revenge tayo, di ba? Ayaw natin tanggapin. Kaya may sinasabi sa atin, may nakita sa atin. Hello? Hindi ko binabaliwala yun. Hindi naman ako yung reactive. Dun po. Minsan, hindi naman kagad pinaniniwalaan ko, pero pinag-aaralan ko sa sarili ko, Lord, akin ba yun? Totoo ba ako yun? Ito na ba ako ngayon? Kung ito po, humingi ako ng tawad. Yung nga sasabi sa inyo, repentance lang. Lagi ako humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi po dahil sa ako'y may ginawa sa inyo. Kasi kung minsan, meron po ako naririnig, may mga feedback, totoo ba yun? Totoo ba yun? Humingi ako ng tawad sa Panginoon. At yun makakatulong po sa atin. Yun po yung halimbawa ng unang iglesia. Kaya nga po yung unang iglesia, sila po ay nagtutulungan at nangangailangan. So hindi po nila itinuturing na ang kanilang ari-arian ay para sa kanya lamang. So hindi ko sinasabi, pamimigay mo lahat ng kayamanan mo. Ganyan nagsabi sa akin, Pastor, ang ibig mo sabihin, yung aming minana, pamimigay namin doon sa mga tenant namin. Kasi hindi ba, hinahati yan, di ba? O merong kasi sa tenant, merong sa ano. Ang ibig sabihin, pag naging born again, sabi ko, hindi po ganon. Kasi sinupin niyo sa inyo, pero meron pong huwag niyo nakukuhanin yung para sa kanila kasi po yun na nasa batas, di ba? Amen. Kung kayo may madadagdag, didagdagan nyo, yun po. Kung ikaw'y Kristiyano, tutuwa ka, dagdagan ka ng 100 square meter yung kanilang natanggap ngayon sa amin. Malaki naman ang aming pinagbilan, milyon. Hello? At kung tayo naman ay tumanggap, huwag naman tayong tuos ng tuos. Uhusgahan natin, Kristiyano ka pa naman. Huwag na ganon. Kung ano yung natanggap mo, magpasalamat ka na lang. Pag-pray mo na lang kasi hindi siya born again eh. Ganon tayo eh, di ba? Oo nga, born again ka, pero naninisi ka naman. Dapat yun eh. Diba? O kung may batas naman, di padaanin mo sa batas. Dahil mo sa husgado, di ba? Sa korte. Meron ganon. Kaya napakahalaga po yun. John 1 chapter 3, verse 17 to 18. Ito po ang sabi. Okay, sabi nga po dito, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinakaitan niya ito ng tulong, masasabi o niyang siya yung may ibig sa Diyos. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Amen. Kaya po ako, hindi po ako masaya pag Pasko. Kasi kung nakakita ko iba, laging iniisip, wala akong pangbiling ganito. Sana umabot yung pera ko. Sana may sale. Sana merong bargain. Di ba? Pero kaya nga, napakasarap po na minsan, hindi ako namimili kahit na second hand, matanggap ako eh. Kasi yung kasiyahan ko, kasi maging totoo ako sa sarili ko, kasi yung kasiyahan ko, magre-reflect doon sa nagbigay sa akin yun, ano. Hindi sasabihin, magbibigay-bigay, second hand pa naman. Diba? Hindi po. Sisiyahan ako, susuot ko yan. Kasi yun po yung magiging reward nung nagbigay eh. Yun lang kaya niya eh. Diba? So kaya nga po napakalaga si Jesus Christ nung narito sa lupa
may binigay siya ng Ama, wala po nag-response sa kanya, di ba? Dahil mahirap po ang pinagmulan ng Jesus Christ. Tapos ngayon, Kristiyano ka, naghahanap ka ng ganito, dapat ganito lang. Ninong ko, bakit ganito lang binigay sa akin? Ay, yaman-yaman nila, bakit ganito binigay sa akin? So, di ba, reklamo tayo na reklamo. Actually, may amo nga ako sa kumpanya Tapos, foreman ako. Chief pa ako ng maintenance. Sana bigay sa akin yung laruan na suklay. Ay ko, ito pa kasi mga chief, wala namang yan Hello? Pero hindi ako, sabi ko, born again ako. Sabi ko, okay lang. Nangingi ako ng tsinelas, hindi ako binigyan ang dami ng produkto, tsinelas, saka sapatos, pero hindi kami binigyan. Nangingi lang ako, ayaw pa ako bigyan. Di ba? Hindi ako sumamalaw ko, born again ako Hindi ko pinakita sa mga tao, hindi ako nagsasalita. Okay lang. Sa kanila yun bumaksak din naman sila Hello? Bumaksak yung kumpanya namin kasi sa dami ng kasamaan na ginawa. Pag hindi ka gumanti, ang gaganti niya na yung Diyos. Pero pag ikaw gumanti, nakakasala ka sa Diyos. Dahil hindi nakasulat yan, huwag kayong gaganti, sabi ng Panginoon, ako ang gaganti. Hello? Natutuwa kayo? Sana madala po natin to, hindi po nyo yung solution ang kailangan. Magsusuko ng buhay. Isuko mo yung pride mo. Isuko mo yung sarili mo sa Panginoon. Kahit anong dunong mo, sumuko ka sa Panginoon. Kahit mayaman ka. Kasi ang kayamanan, madaling bumaksak yan. Madaling mawala yan. Pero magiging maligaya ka kapag katabi mo at lagi mong kapiling ang Diyos. At totoo kapiling mo ang Diyos. Kaya lang, hindi ka magiging masaya kapag ka lumalaban ka sa Kanya. Biro mo, magkatabi kayo, magkasama kayo sa loob ng katawan mo. Tapos nilalabanan mo siya. Hirap yan. Ikaw ang pinakamalungkot na tao. Nalabanan mo ang kalooban ng Diyos. Ibig sa magpatawad, hindi humingi ng tawad. Kung patatawarin. Ayaw bang lapitan yung tao na kasala sa iyo at umiga at siya, ikaw bumati. Kaya mo ba yun? Actually, yung mga magulang ko nagawa po yun Hanggang ngayon, yung mga pamilya na yun, nagigit ka po. Doon ako natutuwa sa mga magulang ko na makakilala sa Panginoon at pinangaralan. Sila mismo ang lumapit na nagsasarado ng aming daanan. Minsan susunugin nila yung kanilang babuyan. Sabihin kami sumusunog. Kung ano sinasabi sa amin. Pero mabunagin ng mga parents ko, sila po ang lumapit. Nakapagkamay, nakapagayos. Hanggang sa mamatay po yung mga tanda na yun. Magkalapit po yung aming pamilya. Hanggang ngayon. Hello? Ano po? Bakit po? Kasi nakalaya po mga magulang ko. Sa galit, paghihiganti. Dalang nanay kong malaking babae yun Pag hinampas nga yung kapitbahay na nung araw. Tapang nanay ko. Pero makakilala siya. Tiklop siya. Nilapitan niya. Nakapagayos. Hello? Kaya ba natin yan? Kaya mo yun. Kung nasa si Kristo. Amen? Pilipos chapter 2 verse 13. Ang Diyos ang gumagawa sa loob mo upang magawa mo upang i-desire mo to desire and act para naisip mo at gawin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Makinig ka lang, sinasabi ng Holy Spirit. Sinasabi ng Holy Spirit ngayon, lumayo ka sa kasamaan, aminin mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa Kanya, isauli mo yung para sa Kanya. Magkaroon ka ng kapayapaan, bigyan mo siya ng kaligayahan. Hanggang ngayon, yung tao na kinainisan mo, nalulungkot siya. Kasi mismo siya, nagigilty sa sarili, dahil sa akin, nagkasira kami. Hindi mo alam, parehas kayo naghihirap. Di ba? Yung taong kagalit mo, at ikaw na hindi po humingi ng tawad. Parehas kayo nagsasapot. Palayain niyo ang sarili niyo. Tayo po tumayo lahat. Hallelujah. Hindi po araw ng Pasko dahil gagawin lang natin to. Bagkus mga kapatid, hindi mo magawa ngayon, January gawin mo, February gawin mo, hanggang mag-pray ka kay Lord, humingi ka ng lakas, sapagkat sinabi ng 2 Timoteo chapter 1 verse 7, hindi espiritu ng kaduwagan na binigay sa inyo, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-ibig sa sarili. Hello? May Holy Spirit po tayo. Kaya natin magawa ang lahat ng bagay sa biyaya niya, sa tulong niya,
Kaya lang hindi magawa ng Holy Spirit ang gusto niyang gawin dahil ayaw kang makinig. Dahil nakakulong ka sa galit, sa pride, mataas ang pride natin. Hindi. Mapagusga tayo mga tao. Kasama po ako doon. Kaya kung hindi po tayo magsusuko ng ating buhay, 2026, hindi po, wala pong mangyayari kung kahit maglista ka dyan ng New Year's resolution mo, kung hindi ka nagbabago nagsusuko ng buhay sa Panginoon, hindi ka matutulungan ng Panginoon para matupad yung sinulat mo na yan eh. Hello? Dahil magbabago ng puso at isip mo ay ang Diyos. Siyang may kapangyarihan magbigay ng bagong buhay sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit. At sinong tutulong sa atin para mabago? Holy Spirit. At totoo bang mababago ka? Totoo. Pag hindi mo pag sinabi mong hindi totoo, sinungaling ka. Wala ka kay Lord. Totoo yan, nakasulat sa Bible. Tumanggap tayo ng Holy Spirit. Dito, chapter 3, verse 6. Masagana ibinuhos sa atin ang Espiritu ng Diyos. Upang tayo gawin, verse 17, upang tayo gawin banal, matuwid sa harapan niya. Bilang tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Hello? Kaya hindi po natin nakikita yan. Napakahirap. Saka pagsisira ng Bible, hindi tayo magkakaroon ng tamang motibo. Kasi pag alam mo ang katotohanan, ang magiging motibo mo sa isang tao, kung anong nalalaman mo, anong binigay sa akin ng Diyos, ibibigay ko sa Kanya. Amen? Ligtas na ako ngayon. Pinalaya na ako ngayon. Kaya isishare ko sa Kanya ang pagkapalaya ng Diyos, pagkapatawad ng Diyos. At ano man ang mangyari, hindi ako magpabago. Maaari magbago yung ating relasyon, kakatampuhan. Pero yung damdamin mo, nasa iyo, magbabago ka o hindi. Ikaw nakakaalam yan eh. Kaya sabi ko nga sa inyo, di ba, madalas ko sinasabi sa pulpito ito, pag may nagsasalita ng laban sa akin, wag ka na kayo magsalita. Ako hindi ako magsasalita. Mayaan mo na lang siya. Kapatid natin siya sa Panginoon. Pintasan niya ako, walang problema. Hindi ako Diyos. Malay nyo, baka ipagpintas niya, totoo. At yun ang kinukumpir ko sa sarili ko. Tutukan mo ang sarili mo. 2020, sino ka? Paano ka nagsasalita? Paano ka nagre-react sa problema? Paano ka umiibig na yung mahal sa buhay? Sabihin mo, mahal mo yung kapwa. Ay yung nakikita mo, yung asawa mo, anak mo, hindi mo maiibig ng totoo. Laging galit. Laging nakasinol. Laging may mali. Yan ang realidad ng buhay. Nakikita ko. Bakit? Kasi sa ibang tao, hindi naman ganun nasabi yun. Sa loob ng tahanan, lahat ng sama ng loob, andyan, sumasabog. Alam ko yan, nakita ko rin po sa pamilya namin. Kaya ako nahihirapan. Ang dami na naiipon dito sa puso. Sama ng loob. Pero purihin ng Panginoon, ang unang na Bible study ko ay ang mga magulang ko. Ngayon, hindi ako tumitigil sa pananalangin sa aking mahal sa buhay, sa mga kapatid. At yun, nangingiyak ko sa Panginoon. Kasi sa ibang tao, madali eh. Kasi kilala nila ako mabait. Kilala nila ako matulungin. Ay sa pamilya mo, puro pintas, puro ganito, puro gano'n, di ba? Tapos meron kayo sa mga nalog, hindi pa nasisettle, di ba? Marami. Minsan maganda tayo sa ibang tao, pero sa buhay, hindi. Pero mga kapatid, hindi tayo sinusumbatan ng Diyos. Hihingin ko lang na realidad. Kung paano si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel dahil sa selos. Tayo, pinapatay natin ang relasyon natin sa ating pamilya dahil sa pintas natin. Dahil sa hindi natin gusto yung binan natin, hindi natin gusto yung bayo natin, hipag natin. Kaya bilang Kristiyano, nakakahiya po yun. Kasi po, sa dami na nakikita ko, isa lang ang patotoo nakikita. Pagdating sa pamilya, nasisira. Puro sira. Woo! Yung balik ng born again. Pero mga kapatid, tanggapin niyo yung sinasabi ko. Kasarado na ang taon na naman. Magkaplano tayo natin gagawin. Naniniwala ako, pagtatagumpayin tayo ng Panginoon. Sabat, we are more than conqueror. Lahat ng gagawin natin, magtatagumpay tayo.
Amen? We are more than conqueror. Pero bakit hanggang ngayon hindi tayo magtagumpay? Kasi ayaw kayo magbago. Habang nakatayo ka sa kinalagyan mo, ikaw lang nakakaalam ng sarili mo. Isuko mo ang iyong sarili sa Panginoon. Hindi ko sinasabing dahil malapit na ang New Year. Mga kapatid, lahat ng pagkakataon na mayroong nalilig tayo para sa atin lahat yan. Kasama po ako dyan. Hindi ko inaalis ang sarili ko. Lahat tayong mga tao nangangailangan ng pagbabago. Habang nakatayo ka, manalangin tayo saglit. Sige po, sabihin natin kung ano po talaga ang pagkukulang natin at kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Ako lang ko sinasabi, Lord, mahina ako sa ganito. Tulungan mo ako dito. Lord, nagawa ko ito. Lagi ko naiisip to. Tulungan mo ako. Madalas nag-uuhusga ako sa isip ko, Lord, tulungan mo ako. Lagi ko inaamin ba yan? Hanggang ngayon, paano ba yung manaramdaman ko? Sinusuko ko. Hindi ko tinatago yan sa Diyos. Hindi ko man sinasabing pagsabi mo sa mga tao. Kundi sa Diyos, nakakaalam ng puso. Iniisip mo pa lang, sasabihin mo pa lang, alam na rin siya. Sige po tayo pimanalangin. Sabihin natin, Ama, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Alam ko na alam mo ang lahat ng bagay. Narito po ako. Lord, ito'y panahon po ng sanlibutan na sinasabi magbigay kami ng pag-ibig dahil Pasko. Pero ito'y kulang. Sapagkat ang katotohanan na sinabi mo, Diyos, mag-ibigan kami patuloy. Magbigayan kami patuloy. Hindi po seasonal. Kaya Lord, patawarin mo po ako. Patawarin mo po kami sa lahat ng bagay. Hallelujah. Abang maraming salamat po. At dalayan ko po, Ama, na patuloy kami po ay samahan mo. Na sa lahat ng aming gagawin sa bawat araw, Diyos, Lord, lagyan ang salita mo ang maging gabay namin. At ang patnubay na yung Santong Espiritu, ang mga laga at pumatnubay po sa amin, mag-guide sa amin. Sa lahat ng aming sasabihin, iisipin at gagawin o damdamin. Panginoon, tulungan mo po ang church, O God. Lord, na lumago po sa pag-ibig. May ibig po namin, yung sinabi mong utos na love one another, magawa po namin ito na may katapatan sapagkat nakalaya na kami sa aming sarili. Mahihirap mangyari na mag-ibigan kami sa bawat isa, pero hindi naman kami nakakalaya sa problema namin sa aming sarili, sa pag-ibig, maging sa mahal namin sa buhay. Kaya, Lord, inangking ko po, tulad na yung sinabi, we are more than conqueror. Magtatagumpay kami, hindi po dahil sa kami makipaglaban, kundi yung tagumpay na yun ay nasa amin na, Lord. Ang kailangan lamang ay manampalataya kami, na kami tagumpay na. At tanggapin namin kung ano yung tinuturo mo ang hakbang sa aming sarili. Kung kami papakumbaba, kami iluhod mo, O Diyos, sa iyong harapan. At dalayan ko po, Ama, na Lord, kung paano yung maraming blessing na ipinangako mo sa lahat ng sumusunod sa iyo, mangyari ito sa buhay na iyong mga anak. Financially, materially, spiritually, O God, emotionally, O God, Lord, mag-bless mo ng masagana ang iyong mga anak at hindi po sila magkukulang. Yung mga hindi po marunong magpagpatawad, Lord, nililis ko po ang pagkapatawad sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa dugo ng aming Panginoong Hesus. Sapat ito po ang katotohanan. Malayang anak po kami. Nililis ko po, Panginoon, yung kahirapan, kagipitan sa buhay. At Lord, kasaganaan po ang ipalit mo sa kanila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, O God, tulad ng iyong pangako. Galit, yung puot, yung paghinak, yung selos, ang paman, Lord, yung kapayapaan na manatili po sa puso ng bawat isa upang magawa kami ng ayon sa iyong kalooban. Sa gayon, magaganap sa amin ang iyong mga pagpapala. Lord, salamat, Panginoon, sa pagtatagumpay. Lord, yung answered prayer, O God, Lord, na yung mga kapatid namin nakapasa po sa board exam. Lord, salamat po doon po sa mga graduate,
gagraduate sa elementary, high school, college, O God, Lord, kukuha ng board exam, sasamahan mo ang iyong mga anak, magtatagumpay ang iyong mga anak, hindi mo sila pababayaan, O Diyos. Maging sa paghahanap nila ng trabaho o naghahanap ng trabaho, Lord, hindi mo kami pababayaan tulad ng iyong pangako. Pasaganay mo ang buhay ng iyong mga anak. At sa lahat ng may mga karamdaman sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa dugo ng aming Panginoong Jesus, Lord, nagdideklara po kami ng divine healing, O God, ng kagalingan sa aming mga lupang katawan, yung mga kapatid namin, hindi po namin nakakasama dahil sa karamdaman, nakakulong sila sa karamdaman, Lord, masumpungan nila ang iyong biyaya ng kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesus, O God. Lahat po ng karamdaman, pagalingin po ang bawat isa sa amin. At ito po ay aming inangkin at pinagpapasalamat. Lord, salamat po sa lahat ng ito. At dalayan ko po, Lord, year 2025, O God, sa dami ng nangyari sa buhay namin. Lord, salamat din po sa lahat ng mga pangyayari ito. At sa darating na taon na, Lord, in the name of Jesus, yung tunay na pagpupuri at pagkapasalamat, pagsamba sa iyo, ay manatili po sa puso ng bawat isa. At sa church na ito, sa lahat ng church, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Galilea, ang Christian Ministry Matimbo, Tabang, Pulilan, O God, Lord, sa lahat ng church, ang dalayan ko po, i-bless mo po kami. At ito po ay aming inangkin at pinagpapasalamat na ang aming bansa, O Lord, ay manananumbalik sa iyo, sapagkat ang church, Panginoon, ay manunumbalik sa iyo. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.